Simulan natin ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakani ng iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkalo mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang ituro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakikita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Sipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Sipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniniwala at nananalang sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ang kanyang matagpuan ay isinama siya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nananatili noong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano
ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal alinmang bayan ng angka ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko, yaong mga bansay sa'yo sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan, nagkabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pesta ng pagkatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudiyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Minsan pagkatapos ng aking misa sa Mega Mall, bago pumunta sa parking, dumaan ako sa CR
At habang ako ay jingle, merong isang batang nakatingin. Pinapanood akong nawiwi. Ang hirap umihi ng may nakatingin, di po ba? No? Ay pero ihing-ihi na ako, kaya tinuloy ko na. At umalis yung bata. Paglabas ko, nakita ko yung bata. Kausap yung tatay niya. Sabi ko, anak po pala ninyo yan. Opo, Father. Sabi niya sa akin, ang mga pari pala naihi din. Sabi ko, ipakisabi niyo po sa anak niyo, napupuding kami. Ano po? Bakit ko po sinimulan ang pagninilay sa ganito? Kasi minsan, or nabalitaan po ninyo na ako ay nagkasakit, at may mga nag-message, ang pari pala nagkakasakit. Ang sagot ko ay namamatay din kami. Ano po? Ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Wag niyo pong kakalimutan yan. Ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Pagkamisan, ang ating karamdaman ay dala na ating katandaan o kaya naman ay pamana ng ating magulang. Ano ibig sabihin ng pamana ng ating mga magulang? Dahil mahirap lang naman ang magulang namin, ang pamana sa akin ay diabetes. Di po ba? So, kanya-kanyang pamana yan. Pero ano po ang sabi ng Padre Pio? Well, ano man ang iyong pinagdadaanan, huwag kang makakalimot magdasal at bawasan mo ang iyong pag-alala. Pray and do not worry. Madaling sabihin yan kung wala kang karamdaman. Pero kung wala kang karamdaman o pinagaling ka sa iyong karamdaman, tatlong bagay ang gusto ko pong iwan sa inyo. Kung wala kang karamdaman o pinagaling ka sa iyong karamdaman, tatlong bagay po ang aking anyaya. Unang-una, sana kung tayo ay pinagaling, sana kung tayo hindi nagkakasakit, patuloy nating binabago ang ating mga buhay tungo sa kalooban ng Diyos. Tungo sa kalooban ng Diyos. Hindi yung winawaldas ang buhay. Kung pinagaling tayo sa ating karamdaman, huwag na nating sayangin ang natitirang lakas o kagalingan na pinagkaloob ng Diyos. Ayusin natin ating mga buhay. Ano po? Palagi ko po itong sinasabi, kapag tayo ay may problema, tatlong bagay lang rin yan. Ano yon? Baka meron kang kasalanan, kaya ikaw ay nagdurusa sa iyong karamdaman. Baka lang. Baka lang. Kasi sabi naman ng aklat ng mga awit, hindi naman lahat ng taong may kasalanan, mayroong karamdaman, at hindi naman lahat ng may karamdaman, may kasalanan. Pero magandang pagtunan ng pansin. Pag tayo ay may sakit, itanong natin, meron ba akong nilalabag na kautusan ng Diyos? Ikalawa, kung wala ka namang kasalanang ginagawa, ang pangalawang tanong daw po ay, meron ba akong hindi sinusunod na pinagagawa ng Diyos? Have I been disobedient to God? It doesn't mean kasalanan yung iyong ginagawa. Pero baka meron kang hindi ginagawa. Merong pinagagawa sa iyo ang Diyos. Pagkamisan, yung ibang tinatawag na Diyos sa isang bokasyon, dahil hindi sila nakikinig nung sila'y masagana, hinahayaan ng Diyos na magkaroon sila ng karamdaman upang marinig nila ang Diyos. Yan po na isinasabi na isang manunulat na si C.S. Lewis, joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. Kung ikaw ay masaya, bumubulong sa iyo ang Diyos. Kung ikaw ay may sakit o may karamdaman, baka sumisigaw ang Diyos. Bakit sumisigaw? Kasi hindi ka nakikinig. Huwag nating kakalimutan yon. Kapag merong sumisigaw, ibig sabihin, merong hindi nakikinig. Bakit sumisigaw ang magulang? Hindi nakikinig ang mga anak. Bakit sumisigaw si Mrs.? Hindi nakikinig si Mr. Bakit sumisigaw si Mr.? Bingi si Mrs. Ano pa? Mga minamahal na mga kapatid, makinig sa Diyos. Makinig. Ikatlo,
Baka tinuturuan lang talaga tayo ng Diyos na ano? Na maging matyaga, manalig, at sabi nga, huwag mag-alala. 3 bagay na magandang pagtuunan ng pansin kung tayo may karamdaman. Pero balik po ako sa aking una sinabi, kung ikaw ay pinagaling, unang-una, gawin mong higit na mabuti ang iyong pagkatao kumpara ng iyong kahapon. Ang unang pagbasa, yun ang sinasabi. Ikalawa, matuto kang magpasalamat. Matutong magpasalamat. Ang problema natin ngayon, masyado tayong entitled. Feeling natin, kagagawa natin kaya tayo malusog. Pero pag tayo may sakit, kagagawa ng Diyos. Parang hindi naman tama yun. Ano po? Pag tayo malusog, magpasalamat. Learn to be grateful. As many times I have said this, the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Ano po yung pangatlo na sinasabi sa unang pagbasa? Hindi mo lang tinatama ang mali, hindi ka lang marunong magpasalamat, magpahayag ka. Learn to share the good news. Ipahayag mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay sa ibang kapwa. Share the goodness of God to other people. As many times I have said this, live your life well. You might be the only Bible people are reading today. Live your life well because you might be the only person that looking, that they are watching you, and you might be the only Bible they are reading. Ipahayag, ipahayag. Pero ano pong hamon? Ano pong hamon ng Ebanghelyo? Ang hamon ng Ebanghelyo ay hindi ka lang nagbabagong buhay, hindi ka lang marunong magpasalamat, hindi ka lang nagpapahayag, kundi sana itinatalaga natin ang ating mga sarili sa Diyos. Itinatalaga, ibinagkakaloob natin ang ating sarili sa Diyos. My dear friends, my brothers and sisters, to whom shall we go? Kanino pa ba tayo pupunta? Kanino pa ba tayo pupunta? Kung natagpuan na natin ang Diyos, huwag na tayong maghanap ng ibang Diyos. Sapagkat alam natin ang Diyos ay naging tapat sa mga panahon na hindi tayo naging tapat. Ang Diyos ay naging mapagmahal sa mga panahong hindi tayo naging mapagmahal. At ang Diyos ay mapagbigay kahit hindi tayo nagdadasal. Inuulit ko po, patuloy na baguhin ang ating mga pagkatao. Make ourselves better today than yesterday. Second, be grateful. Matutong magpasalamat. Third, learn to proclaim. Magpahayag. Ipahayag ang mabuting balita, ang kabutihan ng Diyos sa iyo. At ang pag-apat, ito ang pinakamahalaga. Hindi lang building ang tinatalaga. Ang tinatalaga ay ating pagkatao. Learn to dedicate yourself to God. Amen. Tayo po ay magsitayo. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob. Ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala na ating sambayanan. Sa bawat kahilingan ng ating tudugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mahinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan
na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon, naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama nating mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinangaralan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaysa ng sambayanang mong ngayon dito'y natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gayon banal makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inebot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyihin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo pagkabuhay, sa amin at tubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapan na tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa aming mga kasalanan, hanguin kami sa kahirapan, pagalingin sa aming mga karamdaman, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala, kundi pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming mga isipan, kapayapaan sa aming kanya-kanyang pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan sa aming mga pinagtatrabahuhan, kapayapaan sa aming bayan sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang kapayapaan nating Panginoon, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pagpalain po natin ating mga katabi sa pagbibigayan natin ng kapayapaan. Sumainyo. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong lahat na inaanyayahan dito upang siya'y tanggapin sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kami malalakbay sa Kanya'y dumudulong. Si Jesus lamang ang tangi naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinuko. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, iluming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Purihin ka, Diyos amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos amang mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Di man karapat-dapat kaming malalakbay, tanggapin ang aming payak na alay sa panalangin ng aming Reyna at Ina. Dalhin kami kay Jesus, ang aming buhay. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pabansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng mga matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kami malalakbay sa Kanya'y dumudulong. Si Jesus lamang ang tangi naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinuko.
ng bagong tipan, iluming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gayon mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Makikisuyo po kaming pakiskan at pakilagay ng ilang hinihinging detalye, tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private information sa ibabahagi. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ngayon pong maghapon, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, pagkatapos ng misang ito isusunod kaagad natin ang healing liturgy na may paggagawad ng langis. Meron pa rin pong healing mass at healing liturgy mamayang alas 5 ng hapon. Pangungunahan naman ng isang bisitang pari mula sa community ng Don Bosco mula sa Indonesia. Kayo po at ang inyo pang ibang mga may sakit ay inaanyayahang makiisa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Father Oka po sa inyong harapan. Hindi po tayo magsasawang magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating pambansang dambana. Dahil sa inyong debosyon kay Santo Padre Pio at pagmamahal sa Diyos. Salamat po sa sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB page, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers. Marami pong nagme-message sa amin from America, from Europe, from different parts of Asia, at nagsasabing sila ay kasama natin sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng ating FB Live. Maraming pong salamat. Sa inyo pong lahat na nakiisa sa banal na pagdiriwang, lalo na po yung nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Mga naglingkod at dumalo sa ating banal na pagdiriwang, ang ating pong ILM and Extraordinary Ministers of Holy Communion, lectors and commentators, collectors, El Shaddai, Couples for Christ, HJM, choir, liturgical environment, altar servers, MBG, sa ating pong mga madre, at sa iba pa po na nag-volunteer ngayong umagang ito para po sa pagdiriwang ng ating banal na misa. Sa mga naghandog po ng alay at intensyon, maraming pong salamat sa ating pong donors and sponsors mula sa iba't ibang lugar. Marami pong salamat sa family ni Miss Susan Africa na dumalo din sa ating pagdiriwang. Sa ating pong mga guest priest, sa namuno po ng ating banal na pagdiriwang, ang napakahusay at napakabanal na parish priest or rector ng
Santo Niño de Paz, Greenbelt Chapel. Palakpakan po natin si Father Dave Concepcion. Katulad po niya, kami po ay naihi din at mamamatay din. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat at maraming salamat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsitungo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos na way patuloy kayong ingatan ng Diyos. Ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkalaban ng kalakasan, kalusugan, at sino man sa inyong may karamdaman na way pagkalaban kayo ng Diyos na kagalingan. Gabayan kayo sa inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin, tuwangan kayo ng Diyos. Alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang inyong mga pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sa inyong mga pagdulog na way pagkalob sa inyo ng Diyos, ang inyong mga hinihingi sa tulong at panalay mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, at ang ating patron, Padre Pio na Petrucina. Pagpalain kayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo tayo mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. Awitin po natin ang awit kay Santo Padre Pio habang ipinapasok ng paprosesyon ang kanyang mga relikya. Ating gulitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa Kanya ang sigmata. 50 taon niya dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba ay lagi mong maalala. Palakpakan natin si Padre Pio. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. O Diyos ko, Ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kanang kasalanan ko. Hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilipastangan kita. Ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopuotan ang kasalanan
At ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika na di na muling magkasala sa iyo, Diyos na kaibig-ibig. At lalayuan ko na sa tulong ng iyong mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipinadala niyo po ang iyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin mong muli ang iyong anak na Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong at panalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patron Santo Padre Pio, pagpalain at pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na Jesucristo, na bubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya'y ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol na niya ang lahat ng kanyang pag-aari. Ngunit hindi siya gumaling, bagkus naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag dakay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao, "Sino ang humipo sa akin?" Winika sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itatanong mo kung sino ang humipo sa iyong damit." At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhas ay batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapiyo, tuwing ika-23 ng buwan ay nagbabahagi tayo at nakakapanood ng healing story. At ngayong araw na ito ay matutunghayan natin ang kwento ng isang OFW na nasa Oklahoma City, USA. Isang COVID survivor at tinamaan ng sepsis na halos kanyang ikamatay. Ngayon ay magpapatunay ng kabutihan ng Diyos na ipinagkaloob sa kanya sa tulong ni Santo Padre Pio. Panoorin natin ang kanyang istorya. Mapagpalang umaga mga kapiyo. Ngayong buwan ng Abril, isa na namang kwento ng pagpapala ang ating matutunghayan dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Isang lalaki na nasa Oklahoma, USA, na tubong Cavite ang ating makakapanayam. Ako po si Mark Anthony Viloria, tubong taga Indang, Cavite. 2015, nung nag-move po ako dito sa Oklahoma City, USA. Nababasa ko na siya, nakakita ko na yung mga kwento tungkol kay Padre Pio before pa ako magkasakit. Pero mas nakilala ko siya nung sila ay nagdadasal para sa aking kagalingan nung nasa ICU po. 2020, kainitan ng COVID. So parang first wave ng COVID. Yung 2020 is hindi maganda sa amin kasi unang tinamaan yung mother ko. Yun, nahawa kami. Nagkaroon kami ng COVID. Pagdating ng second week, gumaling kami. Yung daddy ko, ang stepdad ko is tinamaan din ng COVID. Sa hindi magandang pagkakataon,
he passed away. So nawala yung dad ko. So isang dagok na sa pamilya namin yun. 2 weeks ko pa lang kababalik sa trabaho, nangyari man, nagkasakit uli ako. So yun yung nagpa-check up uli ako. Negative naman ako sa sa A, flu and B, pero nag-positive ako sa strep throat na nag-worse. So hindi ko akalain na mag-worse siya na aabot sa sepsis. So yun, karoon ako ng blood infection. Nung nandito ko sa bahay, akala ko simple lang. Pero ang nangyari sa akin, after 2 days, para akong nangihina, para akong kandila na nauubos. Kaya sabi ko, sa wife ko nun, baka pwedeng magpa-emergency na tayo kasi parang nangihina ako. Nung gabing yun, bago ako mag-decide na umalis, nag-chill na ako, tapos yung pawis ko sobra-sobra. Basang-basa yung buong katawan, pati yung damit kayang pigain. Sabi ko, magpa-emergency na tayo kasi parang iba na yung nararamdaman ko. Parang hindi na normal na sinat or lagnat ito ka. Chinek, blood chem sila sa akin. Sabi nila, yes, medyo kulang daw sila po sa sa equipment. So kailangan nila akong i-transfer sa malaking hospital sa downtown. Nangyari nasa downtown po ako noon, ang sabi lang sa akin ay patutulogin ako ng few hours. So hindi ko alam na yung few hours pala na yun ay nasa loob na ako ng ICU for 14 days na nakikipaglaban na pala ako sa buhay ko. Yung lahat ng organs ko daw po is nagpe-fail na. Yung tumatawag na sila sa wife ko na baka pwede kang bumisit dito kahit ano po ng COVID kasi kailangan niyang pumunta doon kasi anytime daw po hindi na nila alam kung ano po yung mangyayari sa akin kasi lahat po nagpe-fail na. Doon po sa 14 days ko na nandun, para lang ako nananaginip. So lahat ng panaginip ko, para pong hirap ako sa trabaho, parang nagtatrabaho pa rin ako. Sa panaginip ko din po na yun, doon ko nakita yung anak ko. So wala pa po kasi kaming baby eh. It ko na yun, nanganak daw yung wife ko ng December. Tapos lalaki. Kaya nung nagising po ako, naka-recover from ICU, nilipat po ako sa regular room, tinanong sa akin ng nurse kung kilala ko yung wife ko. Sabi ko po, yes, she's my one and only wife. Tanong niya po ako, do you have a kid? Sabi ko, yes, I have a son. Yung panaginip kong yun ay lahat ito disoriented pa po ako. Ang sabi sa kanya ng nurse, kay Karen po, sa wife ko, medyo disoriented pa po si Sir Mark, baka nag-aalusin siya na may anak siya. Ang sabi ko sa nurse, Karen, can you show the picture? Because I thought na may anak talaga ako, so pero hindi ko pa nakikita yung baby ko. So regular room na, tinatawagan nila ako pag oras na po nila ng prayer meeting. So every 9 o'clock in the evening, para po magdasal po. Parang gano po sa amin na siya yung sa healing. So parang pwede mong lapitan pag may mga request ka for any request mo ng healing. Sobrang grateful po kasi binigyan niya ako ng second life upang ma-experience ko maging ama, maging father din po. Yun ang isang pinagpapasalamat ko kasi may Mapagpalang umaga mga kapiyo. Ngayong buwan ng Abril, isa na namang kwento ng pagpapala ang ating matutunghayan dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Isang lalaki na nasa Oklahoma, USA, na tubong Cavite ang ating makakapanayam. Ako po si Mark Anthony Viloria at tubong taga Indang, Cavite. 2015 nung nag-move po ako dito sa Oklahoma City, USA. Nababasa ko na siya, nakakita ko na yung mga kwento tungkol kay Padre Pio before pa ako magkasakit. Pero mas nakilala ko siya nung sila ay nagdadasal para sa aking kagalingan nung nasa ICU po. 2020, kainitan ng COVID. So parang first wave ng COVID. Yung 2020 is hindi maganda sa amin kasi unang tinamaan yung mother ko. Yun, nahawa kami. Nagkaroon kami ng COVID. Pagdating ng second week, gumaling kami. Yung daddy ko, yung stepdad ko is tinamaan din ng COVID. Sa hindi magandang pagkakataon, he passed away. So nawala yung dad ko. So isang dagok na sa pamilya namin yun. 2 weeks ko palang kababalik sa trabaho, nangyari man, nagkasakit uli ako. So yun yung nagpa-check up uli ako. Negative naman ako sa sa A, flu and B, pero nag-positive ako sa strep throat na nag-worse. So hindi ko akalain na mag-worse siya na aabot sa sepsis. So yun, karoon ako ng blood infection. Nung nandito ko sa bahay, akala ko simple lang. Pero ang nangyari sa akin, after 2 days, para akong nangihina, para akong kandila na naubos. Kaya sabi ko sa wife ko nun, baka pwedeng magpa-emergency na tayo kasi parang nangihina ako. Nung gabing yun, bago ako mag-decide na umalis, nag-chill na ako tapos yung pawis ko sobra-sobra. Basang-basa yung buong katawan, pati yung damit kayang pigain. Sabi ko magpa-emergency na tayo kasi parang iba na yung nararamdaman ko. Parang hindi na normal na sinat or lagnat ito ka. Chinek, blood chem sila sa akin. Sabi nila is medyo kulang daw sila po sa equipment. So kailangan nila akong i-transfer sa malaking hospital sa downtown. Ang nangyaring nasa downtown po ako noon, ang sabi lang sa akin ay patutulogin ako ng few hours. So hindi ko alam na yung few hours pala na yun ay nasa loob na ako ng ICU for 14 days.
na nakikipaglaban na pala ako sa buhay ko. Yung lahat ng organs ko daw po is nagpe-fail na. Tinatawag na sila sa wife ko na baka pwede kang bumisit dito kahit ka ano po ng COVID kasi kailangan niyang pumunta doon kasi anytime daw po hindi na nila alam kung ano po yung mangyayari sa akin kasi lahat po nagpe-fail na. Doon po sa 14 days ko na nandun, para lang ako nananaginip. So lahat ng panaginip ko, para pong hirap na hirap ako sa trabaho, parang nagtatrabaho pa rin ako. So panaginip ko din po na yun, doon ko nakita yung anak ko. So wala pa po kasi kami yung baby eh. Ko na yun, nanganak daw yung wife ko ng December. Tapos lalaki. Kaya nung nagising po ako, naka-recover, from ICU, nilipat po ako sa regular room. Tanong sa akin ng nurse kung kilala ko yung wife ko. Sabi ko po, yes, she's my one and only wife. Tanong niya po ako, do you have a kid? Sabi ko, yes, I have a son. Yung panaginip kong yun ay lahat ito to, disoriented pa po ako. Ang sabi sa kanya ng nurse, kay Karen po, sa wife ko, medyo disoriented pa po si Sir Mark, baka nag-aalusin siya na may anak siya. Ang sabi ko sa nurse, Karen, can you show the picture? Because I thought na may anak talaga ako. So, pero hindi ko pa nakikita yung baby ko. So, regular room na, tinatawagan nila ako pag oras na po nila ng prayer meeting. So, every 9 o'clock in the evening para po magdasal po. O parang gano po sa amin na siya yung sa healing. So, parang pwede mong lapitan. May mga request ka for any request po ng healing. Sobrang grateful po kasi binigyan niya ako ng second life upang ma-experience ko maging ama, maging father din po. Yun ang isang pinagpapasalamat ko kasi may dahilan kung bakit ako nagkasakit, kung bakit nangyari. Yung patience, yung pagtitiwala, yung pananalig mo sa kanya sa taas, kay Padre Pio, yung pasasalamat ko sa kanya. Tapos lahat na nasa panaginip ko, yung nagkaroon ako ng baby ng December, naging tama. December, nanganak si Karen, yun din yung June niya. Yun, sabi ko kay Karen, pag yan lalaki, ipapanganak mo yan ng December. So, yun po yung nangyari. Kaya pinangalan ko siya kay Padre Pio. So, ang pangalan ng anak ko is Pio Antonio Viloria po. Nung nagkasakit ako, sabi ko, once na pagaling ko, yun ang unang-una kong gagawin. So, bibisit ako kay Padre. Pag uwi ko ng Pilipinas, so yun yung number one. Kung gagawin, dapat hindi ko siya ma-miss. Ito yung gusto kong mangyari, kaya ako uwi ng Pilipinas. Hindi lahat ng bagay ay nakukuha ng mabilis, pero sa paniniwala mo, sa pananalig mo, magtiwala lang din sa sarili mo, sa mga tao na kapalibot sa iyo na naniniwala na kaya mong labanan kung ano man pagsubok, kung ano man yung darating sa iyong pagsubok. Lahat ng bagay walang imposible kay Lord. Pray, hope, and don't worry. Ika nga po ni Padre Pio. Huwag po kayo mawawalan po ng pag-asa. Manalangin lang po tayo, magtiwala po tayo sa taas. At the same time po, maniwala po tayo sa ating pong sarili na kaya po natin. Life is unpredictable and full of twists and turns. Katulad ng buhay ni Mark. Kaya naman, patuloy lamang tayong magdasal sapagkat ito ang ating sandata sa bawat pagsubok sa buhay. Naging technical problems, bagamat pasalamatan pa rin natin ang Diyos, palakpakan natin siya sa kanyang pagpapagaling sa pamamagitan ni Padre Pio sa ating nagbahagi si Mark. Kayo rin po, inaanyayahan kung kayo may mga istorya ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, makipag-ugnayan kayo upang maibahagi rin na namin at natin sa iba nating mga deboto. Tumayo po ang lahat sa pagpapatuloy ng ating healing liturgy. Atin po nga awitin ang Come Holy Spirit. Itataas natin ang ating mga kamay, tanda ng pagsuko at kahilingan sa Panginoon. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power.
Panginoon, kayo po ang lumikha sa amin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako ay iyong pagalingin. Ako po ay iyong panibaguhin. Pagalingin po ninyo ang aking katawan na kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan dahil kayo po ang lumikha sa akin at kayo po ang aking tagapagligtas. Sa pamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa upang may alay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Atin pong dadasalin ang panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tinis nyo ang mga hapdi at kirot ng 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa iyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matiyagain sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo higit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa lagi kong bigyan ng panahon ng aking sarili na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako, alisin niyo po ang anumang nakakaligalig sa akin, sa ngalan ni Kristo ang aking Panginoon. Amen. Atin pong gagawin ngayon ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman at sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin pong isusunod ang paggagawad ng langis sa pagpila ninyo sa mga ministro at mga pari. Ilalahad ninyo ang inyong mga palad. Lalagyan kayo ng langis sa noo at sa inyong mga palad. Kayo na po ang maghahaplas dito sa bahagi ng inyong katawang inaakala ninyong kinakailangan ng pagpapagaling. Tayo po igagabayan ng ating mga usher. Huwag po kayong magsisiksikan. Gagawin natin ng tahimik ang bahaging ito. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking kapwa ko kasi
sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, aking sugatan, diwat katawan ay gawin lahat ng iyong kaligtasan. O Jesus, silungin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pamamasdan sa dakong banal na makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit na ang papuri ialay. Ngunit ako, ikaw, abang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ko. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako, ikaw, abang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit
kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasnan. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, hawain bigat ng iyong pasanin. Ay aking pagagaling, halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mo isang paglalayag ang buhay. Maalon ang dagat at may kalaliman, kung may unos at may hangin di mo kayang paglabanan. O sa gabing kadiliman, itala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, hawain bigat ng inyong pasanin. Ay aking pagagaling, halina, kaibigan, lumapit sa akin. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang iniintay mula sa iyo, na makibang at di inaalintana, pagkahirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay
Panginoon. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Babasabasan po natin ang mga gamit sa panalangin. Pakitaas po yung mga religious articles, rosaryo, imahin, para sa pagbabasbas. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa mga gamit na ito, sa panalangin para sa mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Luubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, mahalin at paglingkuran ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mari na po nating ialay ang mga rosas kay Santo Padre Pio. Kulay puti sa pagpapasalamat, pula para sa kahilingan. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad nyo. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio.